Gano'n ka ba eh? Ako po si Bake, asawa ko po si Karin, 22 years old po. Papasok na po ako ng trabaho. Medyo malayo pa po. Magkano isang araw mo doon? 500 lang po. Labor lang? Labor lang po. Hindi na okay na to. Sa inyo yan. Wala kang pambaon, tanga. Ano? Akin yun eh. Nakuha ko na yun sa pambaon. Ano parang nangyari? Ay, nagkapi na. Ma, parang daw si John. Alam mo saan? Pero huwag mo siya masyadong paggamitin na yung upuan ng kasama. Oo, dito sa Alam po sa ito pong side na to, nililinis ko po kada umaga kasi pag hindi po siya nilinisan, nagbabaka po sa akin. Po. Diba, dito po kasi nagtatapon ng basura. Marami siyang basura. Halo? Ano? Hindi, inihiram lang. Oh.
Arte talaga. Kala mo talaga, ang ganda-ganda niya eh. Kaartihan eh. Eh, tagyan na ako kami dyan. Teka! 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 Mantay mo binigay! Eka! Apa? Oh! Yan. Ay, tama! Ano, pinawag mo siya. Alalay mo na sa likod. Dali, dali! Ang dalawang obvious na dahilan na kung bakit maraming Pilipina ang gustong mag-hook up sa mga white men na yan. Ang unang dahilan, they believe that white men are their ticket to get out of poverty and out of the Philippines. They hope that those white men will bring them to their homeland. Ang pangalawang obvious na dahilan, mga katoto, whitewashed mentality. Those Filipinas want to have a half-half baby. They want to have a child with Caucasian physical attributes. Alam nyo naman sa Pilipinas, ang mga taong puti ang balat iniidolo at sinasamba. They proudly brag about their half-white children because in the Philippines, majority of the population worship people with fair skin. Yan ang katotohanan. Yan ang reality sa bansang Pilipinas. Oo, no? Siyempre, obviously, those Filipinas have no sense of nationalism and have no pride at all. Alam nyo, tingin ko dyan sa mga Pilipinang yan ito honest insight. Yung mga Pilipinang yan cheap sa paningin ko. Wala akong karespe-respeto sa mga Pilipinang yan. Yang mga puting lolo na yan, na mas matanda pa sa mga lolo nyo, yan yung mga umaasa lang sa napakaliit nilang pension/retirement money. Nagpupunta sila sa Pilipinas to exploit women in poverty dahil alam nila na yung dolyares nila mas malayo ang mararating sa Pilipinas kumpara sa homeland na kung saan man sila galing. Yan ang katotohanan. Ine-exploit nila yung mga Pilipinang desperada na makaahon mula sa burak ng kahirapan at makaalis ng bansang Pilipinas. Yan namang mga batang puti na yan. Yan yung mga batang puti na hindi makakuha ng girlfriend sa bansa nila. Kasi nga naman, they are broke. They are boys, not men. Mga totoy patolay ang mga yan. At ang papangit pa. Yan yung mga mukhang nerd. Yan yung mga mukhang batok-batukan sa kanto. Yung mga puting lalaki na yan. So nagpupunta sila sa Pilipinas kasi mas madali silang makakakuha ng mga cheap na Pinay sa Pilipinas. Dahil yung mga cheap na Pinay na yan, mababa ang quality niyan. Mababa ang standards. They don't aim for high quality men. Yan ang katotohanan.
Magandang umaga po. Ako po si Karin, 22 years old. At ito po ang aking anak. Ako po ay nag-asawa ng 17 years old. At meron po akong unang anak sa aking dating asawa. Anong nangyari sa unang asawa mo? Naghiwalay po kami kasi one time po na first boyfriend ko. And nabuntis po ako. Hindi ko naman po, medyo hindi ko po tanggap. Nagalit ako syempre. First ko po na first birthday, ganun po. At ito pong anak ko ngayon ay pangalawa sa ngayon ko pong asawa. Nasaan nga pala yung unang anak mo? Nasa, Bakit hindi mo kinuha? may time na gusto ko po siyang kunin, ayaw po nila ipahiram. Minsan, pag inara po siya ng 1 week, si Lola po kasi inaiyak. Napamala po kasi sila yung bata. Kaya, hayaan na lang din po muna. Ilang taon na? 7 years old po siya ngayon, nag-aaral na. Babae, lalaki? Lalaki po, grade 1. Pwede bang may kwento sa akin anong nangyari sa unang nakasama mo? Ang time po kasi, 17 years old ako. Ako yung may unang, first boyfriend ko talaga siya. Hindi ko na-expect na mabubuntis po agad ako noong time na yun. Hindi, medyo nagkaanohan kami, natampuhan. Pero nung time na yun, naghiwalay din kami nung nalaman na buntis ako kasi na bata pa po kasi kami, and ayun. Tapos nung habang nagbubuntis po ako, sarili ko lang po talaga natuto sa sarili ko. And then single mom, syempre single mom, hirap po talaga. Anong sabi ng mga magulang mo? Noong una, hindi ko nila natanggap kasi nga, makabata ko pa naman. And then, sinuportahan na lang din nila ako. Pero nag-usap naman yung side ko at side nila kung magkakais kami. Pero ang akin talaga, hindi ko kasi, may galit po kasi ako na time na yun. Kaya, ano po nangyari. Kaya yung status ko po dati ay, ako po ay single mom. Since birth po, lumaki na po ako sa lola at tiyuhin ko. And then, yung mother ko, hindi ko na po kasi alam kung nasa na. Pero taga-Quezon daw po siya ngayon. And namaasa ko na makikita ko pa rin siya. And yung father ka naman, 2018, nawala siya dahil, ayun nga, hindi ko alam kung bakit, nilason. Ayun, nakabahan ako. So, sa lola ka lang lumaki? Apo, So, ibig sabihin, wala kang nakagis ng magulang? wala po. May time na sa labas ako na natutulog. Pag dati, hirap na hirap po talaga ako nung time na mag-isa lang talaga ako. Kasi maliit pa yung batid ko. May time na, ang ulam namin talaga nun, toyo lang talaga, lang yung gutom, yun lang po talaga. Totoo po yun hindi po ako nag-handle kasi wala talaga po akong pinigis ng mga magulang. Wala po sa tamang landas yan. Ilan ba kayo magkakapatid? 2 lang po kami. So, yung time na yun, sabi na, napabarikada ako. Sa laging layas, sa labas natutulog. Kaya, Pero yung mga nangyari sa'yo, may pagsisisi ka ba? O... opo, sobrang pagsisisi ko. Kaya, gano'n na, hindi ko alam kung ba't ko nagawa yun. Siguro, iba talaga yung may magulang ka sa wala. Kaya swerte po naman may mga magulang dyan na tuturuan ng Sa ngayon po ay nakikitara po kami sa kamag-anak ng asawa ko. Wala po kami sariling bahay. Kasi napakahirap po. Kasi hindi naman po sapat yung kinikita ng asawa ko. Hindi naman po namin kaya mag-boarding house. So, nagtitiis kayo doon? Nagtitiis lang po kami doon kasi mahirap po talaga ng buhay ngayon. Karil, eto kung sakali man napapanood ng mama mo to, may gusto ko bang sabihin sa kanya? Opo. Ma, kung naalala mo pa kami, ilang taon na ako, sana magpakita ka na. Kasi, dati, gusto kong, talagang dinadasal na sana magpakita ka nung nandiyan si Papa. Pero nawala si Papa nung time na yon. Medyo sumama loob ko sa'yo kasi, kasi parang sinisi na din kita na
hindi naman magkakaganon si Papa kung hindi ka umalis. Sana makita lang kita. Kasi hindi naman totally porket sabi nga nila, hindi naman bawal naman tayo ng sama ng sama't galit sa magulang kasi magulang pa rin naman kita. Sana ngayong taon na to, kita na tayo. So simulat sa pool, hindi mo pa nakikita yung magulang mo, no? Since birth, hindi ko alam kung anong taon yun. Pwede bang malaman kung anong pangalan niya? Susana. Susana. So simulat sa pool, hindi mo pa nakikita yung magulang mo, no? Since birth, hindi ko alam kung anong taon yun. Pwede bang malaman kung anong pangalan niya? Susana. Susana. Ganda naman ng tattoo mo. Anong meaning yung tattoo mo? Wala po. Ano ko po kasi yan, pangalan, pinaka-offer up ko po. Pangalan mo? Opo. Tapos yung DS na lang po ng design. So ito po ngayon, bibili kami ng dalawang kanin, tapos masal. Hindi yan! Kabila kasi di ba nakakatay? Nakakatay. Dalawa. Layo ito. Wala lang. So ngayon dito po. So dito kayo Natutulog po. mag-asawa. pansamantala na nakatira. Ito lang po yung lagi namin ng gamit. Bubong namin puro butas-butas na tulo lang po.
Lalagyan na lang po namin ng iba. Pero may time na nababasa kami. Dahil po talaga niyang butas. Ang CR naman po namin ay nag-set po kami dito. Magdadala na lang po kami ng timba at saka kailangan namin ng tubig. So, ayan lang po siya. Pwede makita. Wala po siyang grate. Maliit lang po siya. Saktuhan lang po namin. So dito na rin kayo naliligo. BBS po. Doon po kami naliligo sa labas. Maliit ano? Isang ano lang. Isang tao lang magkakasya talaga. Opo. Pumasa na sa House of Congress ang pagkat ng $1 trillion na budget para sa Medicaid, Medicare, Affordable Care Act at Supplemental Nutrition Assistance Program. Naaalala nyo pa ba mga katoto na si Donald Trump ay nangako na hindi niya pakikialamanan ang Medicaid at iba pang social safety nets para sa mga US citizens noong nangangampanya pa siya? Tinraidor kayo ni Donald Trump. Kayong mga MAGA cult fanatics, tinraidor niya kayo. Pinagtaksilan kayo ni Donald Trump. So ano na? Kayong mga bumoto kay Donald Trump na umaasa sa Medicaid at iba pang social safety nets ng pamahalaan, ano na? Ano na kayo? Nga kayo ngayon. Wala eh. Nagpabudol kayo eh. Nagpabudol kayo. Morning, sir. Sahod ko ng asawa ko, 1K na lang po natitira. Kasi po, puro bali po ang kain, tapos bayad sa mga utang. Pero kada ano naman po, hindi naman lagi na natitira. Isa, 120, ganun po talaga. Kasi ang sahod niya lang naman po sa sarili ko ay 3K. Ang kain, pang ano pa naman. Ang gatas, ang ganun. Oh, lari mo na si Jace, dali. Bigyan na lang kita. Lolan.
Joyce, Janel, para matapos na ako. Ano ulam? Yan, tira-tira lang ng mga bata. Yan sa atin yan. Sabi. Gawin. Tira ng mga bata. Kakain muna tayo, kakain muna tayo. Sarap. Yan nga ganito ulam. Babas. Ang dead. Kamu lang. So ngayon po, wala po kasi pamilya ulam. Kung ano po yung nandito, nandyan na ulam. Yun na po yung ulamin namin. Wala pang gata. Natay po namin ng sahod na kasama ko. Namin ng gatas. Ano yung ginagatas niyan? So ngayon po, pag alas ka po ngayon. Kasi pag hindi po kasi yung pera na bibili na wala po tayo yung ginagatas na. Wala po. So wala siyang gatas? Wala. Ay na, ikaw dali. Mamaya tayo lalabas. Kaya na. Ayaw. Karil and Baki. Ayan. Sige. So ito hindi ko na patatagalin. Siyempre may trabaho din si Baki, no? At medyo hindi siya pwedeng ma-absent. Sige, ito. Meron akong ibibigay na cash money para kahit paano makatulong sa inyong dalawa. May pambili ng gatas yung anak mo, okay? At kung ano pa man ang pangailangan mo, ha? Sige, para makatulong sa inyo. Sige, ito. Para makatulong sa inyo. Pinabibigay ni Comrade Mark. Ha? Sige, sino tatanggap sa inyong dalawa? Siya na lang. Sige, ganito mo yung kamay mo. Dali. Ayan, sige, bilangin natin, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Thank you po. Ang laking bagay na po para sa amin itong pera na panggatas po ng aking anak. Pang-bili namin ang po. Sa anak na. Maraming salamat po talaga. Ikaw, ano masasabi mo? Tulong na po sa amin yung binigay niyo pong 5,000. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa blessings talaga. Ang laki po ng tulong niyo po sa amin. Welcome. Makakarating yan kay Comrade Mark, ha? Sige.
So may pambili ng gatas si baby. Oh, bakit umiiyak? Ayun na. Ayun na. O, pagkatapos na ito, bilang mo siya ng gatas, ha? Apo. Ayan. Sige. Ang favorite mo, so. Sige. So, paano mauna na ako, ha? Sige, congratulations. Salamat. Salamat sa story ng buhay nyo. Thank you so much. Sige. Bye-bye. Sir Mark, maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin. Malaking bagay na po. God bless.